Mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating YouTube channel. Meron po tayong ngayong pinaka-latest na weather update sa lagi po ng panahon at sa bagyo po na minomonitor natin na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa pagkatala po ng Japan Meteorological Agency, isang ganap na po ito na super typhoon. Kung pagmamasdan ho ninyo sa ating pinakamapa, medyo malayo pa ito sa ating bansang Pilipinas. Pero meron po itong magiging epekto once na pumasok po ito o lumapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Kung makikita ho ninyo sa ating tinatawag na Tropical Cyclone Threat Potential sa pagitan po ng April 16 hanggang sa 22, dyan po yung peak pagpasok ng bagyo sa loob po ng ating bansa. Bagamat hindi naman ito nakikitaan na maglalandfall sa malaking bahagi po ng kalupaan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao, yung hangin po niya o yung trough extension po ng bagyo ang makakaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Ngayon din po sa ating forecast weather system, forecast natin, nawala na po ang epekto ng ridge of high pressure area. Ang ibig sabihin lamang nito ay kumikilos na ngayon kahit dahan-dahan o mahina yung paggalaw ng bagyo, lumalapit na po unti-unti sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa pagtatala naman ng pag-asa, isang ganap pa rin ito na typhoon category, pero asahan nyo simula ngayon hanggang sa mga susunod na mga oras lalakas na po ito sa pagiging super typhoon. Tandaan nyo sa pagkatala po ng Japan Meteorological Agency advance yung weather system na ginagamit natin doon, isang ganap na yan na super typhoon. Sa uling pagkatala, namataan po itong bagyong Sinlaco, super typhoon Sinlaco, 2,745 kilometers east of northeastern Mindanao. Tinataglay po yung hangin na umaabot sa 150 km per hour malapit sa may sentro at may bugsong umaabot naman sa 185 km per hour. Pa-northward slowly o sinasabi din natin na almost stationary pa rin yung kanyang pagkilos. Marami nagtataka hindi naman daw gumagalaw yung bagyo kaya nga wala tayong nararanasan ng mga pag-ulan. Pero kung mapapansin ho ninyo, nagkakaroon na ng adjustment sa ating kaulapan. Napapansin nyo bandang hapon, medyo nagiging maulap na. Yan po kasi yung nagiging senyales na merong pagkilos o lumalawak yung pinaka-radius o yung pinaka-sirkulasyon po ng hangin ng bagyo. Tandaan po ninyo, ang pinaka-peak o pinaka-malakas na hangin na kayang maidulot po ng isang super typhoon ay nagre-range o maabot po sa 200 hanggang 240 km per hour na lakas ng hangin. Pagamat, check natin yun sa ating advanced weather system, hindi naman siya maglalandfall. Pero pagpasok niya sa loob ng ating PAR, yung hangin po niyang makakaapekto sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya yung iba sinasabi, hindi naman maglalandfall yan. So walang magiging epekto yan sa ating bansa. Ipinakita ko na sa inyo ng maraming beses na kahit hindi ito maglalandfall, makakaapekto pa rin po siya. Dahil malakas ito na bagyo, malawak yung sirkulasyon, yung radius niya umaabot po sa ilang bahagi po ng ating bansa. Hindi naman lahat ng mga parte ng Pilipinas ay makakaranas ng mga pag-ulan. May mga pili-piling lugar lamang po. Tulad na lamang sa North Luzon, maaabot dyan ng hangin o sirkulasyon po ng bagyo. Kaya kailangan yung mga babagiting po lugar maging handa na lamang. Mas maganda na kasi yung prepare tayo sa mga posibilidad na mangyayari kaysa naman sa wala tayong gagawin. Mag-ingat maghanda sa mga posibleng mata ng mga pag-ulan ng Ilocos Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. Sa Cagayan Valley, Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Sa Cordillera Administrative Region kasamang Abra, Payao, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. Sa parte naman po ng Eastern Visayas, maaabot ng station ng hangin ng butot ng bagyo ilang bahagi ng Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar at Southern Leyte. Parte ng Eastern Mindanao, bahagyang makakaranas ng mga pag-uulan yan once na pumasok na sa pagitan ng April 16 hanggang 22 ang bagyo. Kaya maging handa't maging alerto ang region ng Eastern Mindanao kasama Caraga Region, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, kasama ang Surigao del Sur, Dinagat Highlands. Sa may Davao region naman, maging handa't maging alerto ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao Occidental, kasama ang Davao City. So tandaan nyo, lahat ng mga lugar na binanggit ko, walang direktang landfall ang bagyo. Ang trough
o buntot lamang yung pinakahangin niya, yung makakaapekto sa mga lugar po na yan. Kahit sabihin natin na hindi yan pumasok sa loob ng parlin, maaabot pa rin ang hangin kasi malawak po, malaki talaga yung super typhoon na to kahit nasa labas ng ating bansa. Maapektuhan pa rin po tayo. So mga kababayan, yan muna ang pinaka-latest na update natin sa